bayan ng Kawit, Cavite ay isa sa mga bubuo na 23 munisipalidad ng probinsya ng Cavite na nasasakupan ng Calabarzon Region sa Southern Luzon. Ito ay may land area na 16.7 square kilometers at may populasyon na higit sa 76,000 katao. Binubuo ito ng 23 barangay at tinuturing na first-class urban municipality ng Cavite, ang Kawit. Ay matatagpuan sa hilagang bahagi na probinsya ng Cavite. Ito ay may layong 25 km southwest ng Manila at 4 km mula sa Cavite City across Bacoor Bay. Ito ay may naliligiran ng bayan Cavite City sa gawing hilagang Bacoor City, sa may silangan Novelita naman sa may gawing Kanlura, samantala sa gawing timog naman ay ang mga bayang Imus at General Trias. Tinaguri ang flag town of the Republic. Ang Kawit, Cavite ay isa sa pinakamasaysayang lugar sa Pilipinas. Ang mga pangyayari sa lugar na ito ay nakaukit sa bawat utak ng mga Pilipino. Tara, samahan niyo kaming puntahan ang lugar kung saan unang ibinigay word ng Emilio Aguinaldo ng matawag ng Pilipinas. Ang Kawit, ang pinakamatandang munisipalidad ng Cavite. Nadiskubre ito ng mga Kastila noong taong 1587. 16 mula sa pagdating ni Gobernador General Miguel Lopez de Legazpi sa Luzon at ginawang kabisera ang Maynila. Masasabing maunlad na ang lugar na ito noon pa man bago dumating ang mga Kastila. Pinangalanan nila itong Cavite el Viejo o Matandang Cavite. Noong ika-20 ng Setyembre, taong 1907, pinagtibay ang batas 1718 kung saan pinapalitan nito ang pangalan na Cavite el Viejo sa bago nitong pangalan na Kawit. Ang pangalang Kawit ay hinango sa itsura ng baybayin ng Cavite na may korteng kawit o hook sa baybayin ng Manila de Bay patungo sa dulo ng siyudad ng Cavite sa may Sangley Point. Ito ang papasok sa bahay ni Emilio Aguinaldo. Tara, pasok tayo. Kapag nabanggit ang pangalang Kawit, sino ba naman ang hindi makakaalala na mahalagang pangyayari na naganap sa balkonahe ng mansyon ng dating general na si Emilio Aguinaldo. Sa aking likuran, matatanaw nyo ang mansyon na tinaguri ang historical landmark ng Pilipinas. Ang totoo, sa halos lahat ng dako dito sa Kawit, saan ka man pumunta ay tanaw natin ang mansyon. Lalo na ang pinakatoring ito kung saan lahat na nagbabalak na mamasyal dito sa Kawit ay hindi mawawaglit sa kanilang pagbisita sa tahanan ni General Emilio Aguinaldo. Hindi lang nagsisilbing historical site kung saan idineklara ang kalayaan ng Pilipinas. Ang tahanang ito ay naglalarawan din ng mga kulay na kasaysayan na nagdaang dekada. Dito tayo ngayon sa Freedom Park. Makikita natin ngayon ang monumento ni Emilio Aguinaldo sa ibabaw ng pedestal na ito. Sa marble walls na ito ay makikita naman ang recreation ng written manifesto ng Declaration ng Independence dito sa Kawit. Ito sa kaliwa ko yung English version at ito yung nasa harap ko ay ang Filipino version. malinaw na naitala ni General Emilio Aguinaldo sa kanyang diary na tinawag na Gunita ng Himagsikan ang kanyang talagbuhay, lalo na ang mga pinagdaanan niyang pagsubok
at pangtibakan noong panahon ng himagsikan. Sa edad na 17, si General Aguinaldo ay nahalal bilang kabesa de barangay ng Binakayan, ang pinakamaunlad na baryo ng Cavite El Viejo noong panahong iyon. Nanungkulan siya sa gampaning iyon sa loob ng 8 taon. Noong January 1, 1895, matapos na pagtibay ng pamahalang Kastila ang batas na kung saan nagbibigay ng kapangyarihan sa pagiging autonomous ang isang bayan, ay hinirang si Emilio Aguinaldo bilang kapitan municipal ng Cavite El Viejo. Katumbas nito ang pagiging mayor sa panahon natin ngayon. Hinawakan niya ang posisyong ito hanggang sumiklab ang himagsikan noong 1896. Dito sa bandang kanan ng mansyon, makita ang mga bowling lanes na pinagawa dati ni Emilio Aguinaldo. Pinagawa niya ito dahil ito ay isa sa mga kanyang paboritong libangan. Nakikita niyo ba itong butas sa dingding? Ito ay papunta sa isang tunnel. May tunnel sa loob ng mansyon. Pinagawa ito ni General Aguinaldo bilang isa sa mga secret passages sa loob ng bahay. Pero alam niyo ba kung saan ito papunta? Papunta ito sa 5 simbahan. Mga kalahating kilometro ang layo dito. Dito rin sa ground floor ay makikita natin ng isang museum, a light and sound show na ipinapakita ang ilan sa memorabilia ni General Emilio Aguinaldo. Bago pa man ng revolusyon noong 1896 ay naging kasapi na si General Aguinaldo ng Katipunan, isang lihim na samahan na pinamumunuan ni Andres Bonifacio, ang supremo ng KKK, na may layunin patalsikin ang mga Espanyol at palayain ang Pilipinas. Ito ang kotse ni Emilio Aguinaldo. Si Emilio Aguinaldo ang isa sa mga pinakaunang nagkaroon ng kotse sa ating bansa. Noong August 1896, dito sa tapat ng bahay ni Emilio Aguinaldo ay tinipon niya ang mga taga-Kawit upang sumapi sa himagsikan, upang matapos na ang matagal na pananakop ng mga Kastila. Sa pag-akyat namin sa taas sa second floor, kita ang kwarto ng general, ang kwarto ng kanyang mga anak, ang grand hall, ang silid kainan, ang kusina, ang conference room, at ang azotea. Ito yung master's bedroom, and dito sa master's bedroom may nakatagong mga passages. Tulad nitong sa mirror na to. Actually, sa likod ng mirror na to ay isa siyang secret passageway papunta sa labas ng bahay. And meron pang isang mirror na secret na pathway din papunta naman sa isang CR ni Emilio Aguinaldo. And lastly, may isa pa uling passageway galing sa master's bedroom na papunta sa swimming pool. Sa parte ng bahay na ito yung tinatawag na seat of justice. Dito ginaganap yung mga mahihirap na desisyon noong presidente pa siya. Ngayon, pupunta tayo. Dito naman, may kita yung 8 probinsya na sumapi sa revolusyon. Yun ay ang Batangas, Laguna, Bulacan, Tarlac, Nueva Ecija, Manila, Cavite, at saka Pampanga. Ito yung 8 probinsya na parang sumisimbolo rin sa araw ng Watawat na may 8 sinag. Dito naman, sa malapit sa balkonahe, may kita yung babaeng may hawak ng watawat. Ito yung sumisimbolo sa ating kalayaan. Noong mangyari ang mahalagang kasaysayan ngayon, ay wala pa ang balcony na ito.
Ang binuksan lamang ay ang bintanang ito upang iwagayway ang bandila ng Pilipinas. At noong 1920s ay idinagdag ni Emilio Aguinaldo ang balcony na ito upang magsilbing pamalagiang lugar para sa mga government at state officials sa pagdaraos sa Independence Day taon-taon. Ang pagpapahayag ng kalayaan ng Pilipinas naganap noong June 12, 1898 kung saan idineklara ng mga Pilipinong revolusyonaryo sa pamumuno ni General Emilio Aguinaldo ang liberal na kalayaan ng Pilipinas sa Espanya matapos matalo ang mga ito sa labanan sa Look ng Maynila sa digmaan ng Espanyol-Amerikano. Ang deklarasyon ay sinigawa sa pamamagitan ng pagbabasa ng sinulat ng manifesto ng pagpapahayag ng kasarilan sa harapan ng maraming tao sa pagitan ng alas 4 at alas 5 ng hapon. Isa sa mga naging tampok na pangyayari ay paglalaglag at pagwawagayway ng watawat ng Pilipinas dito sa Balconaje. Kabilang din sa highlight ng pagdiriwang ng pagtatanghal ng Marcha Nacional Filipina o ang ating pambansang awit na Lupang Hinirang na isinulat ni Julian Felipe at itinugtog ng bandang San Francisco de Malabon. Dito nakahimlay ang mga labi ni Emilio Aguinaldo o tinatawag na kanyang puntod. At sa likod naman, dito nyo may kita yung mga watawat ng Pilipinas. At dyan nagtatapos ang aming dokumentaryo.